Kung ganito ba naman kaganda at kabongga ang inihain sa iyong tinapay, kakain ka pa ba? Talaga namang metikuloso ang pagkakagawa. Parang blank canvas ang bawat tinapay. Kuhang-kuha ang ilang religious figures. Eksena sa pelikula. Pati na ang ating double Olympic gold champion na si Carlos Yulo. At ang mga pinagkakatiwalaang mukha ng GMA Integrated News. Obra ang mga iyan ng Cebuano artisan baker na si Marlo Pimentel Lidot na nagsimula sa paggawa ng pandesal at ibang tinapay noong 2010 gamit ang 2,000 pesos na puhunan hanggang nahasa sa tulong ng internship at oportunidad na magtrabaho sa Maldives noong 2020 bagamat naudlot dahil sa pandemya. Proudly made po talaga, purely Cebuano po as a Filipino po talaga na handcrafted po. Hindi lang basta-basta na tinapay. Pwedeng magpagawa at magpa-customize sa kanya ng mga artisan bread sa halagang 1,200 to 1,500 pesos. Marami rin daw flavors gaya ng ube, keso, malunggay, kape at tsokolate. Perfect ding pang regalo anumang okasyon lalo na ngayong Kapaskuhan. Pwede po nating isi-serve or pwede po nating as a gift po during birthdays or any occasions, Father's Day, Mother's Day. Ang angking galing ni Marlo na itampok na sa ilang magazine at nabalita rin sa Amerika. Pero nangangarap pa rin daw siyang magkaroon ng mas malaking pwesto at mapalago ang negosyo para mas maraming makatikim ng kanyang mga obrang fantastic. Bilis at lakas ang puhunan sa karerang ito ng mga bisikletang hindi pinepedal, kundi tinutulak. Yan ang push biking na sinisikap ng organizers na lalong makilala sa Pilipinas. We wanted them to get active, very well-rounded ang push bike because they use their arms, they use their legs, they know about speed. Ang push bike race ay may iba't ibang competition na nakadepende doon sa birth date ng mga bata na nagsisimula ng 2016 hanggang 2022 o yung mga edad 2 years old hanggang 8 years old. Ang race may pambabae, may panlalaki at meron ding mix. Sa push bike race sa Alabang Muntinlupa, isa sa mga lumahok si Gavin na nahihilig daw ngayon sa push biking. Actually, wala pa siya. Gusto na namin mag-push bike yung magiging anak namin. 2 years old and 1 month na siya. Doon lang siya nag-start mag-bike. Tapos, within 4 months na narating niya yung champion na sa national race. Sumali rin si Kian na mula Santa Rosa, Laguna. We want to make sure na mag-bike siya rather than using cellphones, gadget and all. Every race by heat 1 and heat 2 and a final heat. So, if no bracketing, may points yun. Ang pinaka-highest points, yun po ang champion. Crop top, loose fit denims, platform shoes at designer bag. Certified trending ang latest fashion taste ngayon ni double Olympic gold medalist Carlos Yulo. May pumuri sa edgy fashion niya. Habang ang tukso ng iba, tila napagliitan daw ang suot niya. Sabi ng mga nakausap naming millennial at Gen Z, parang ngayon in style siya. Like kung makita mo sa Instagram or sa social media. Boys wearing that are very fashion forward na rin. Kung kunyari, malaki yung katawan ng parang ang weird naman tignan kung magka-crop tops. Sa lalaki siguro, hindi maganda talaga. Mag-formality na lang po tayo. kung tutuusin, ayon sa isang celebrity stylist, nakakatangkad daw tingnan pag naka-crop top. Fit and then loose. So go for a loose kind of pants. And then yung shoes mo, since you want to go taller, so go for the things that would elevate your height pa. Nag-comeback lang din ang style na ito na noong 70s pinauso ng action star na si Sylvester Stallone. Bukod sa crop top, popular na rin ang pagsusuot ng palda, makeup at skincare sa mga lalaki. Siyempre normal, magugulat kasi hindi naman normal na sinusuot ng lalaki yun. Bukod sa pagiging edgy, pinuri din si Kaloy ng netizens for breaking gender stereotypes. Pero pagdating naman sa fashion, uso man o hindi, wala rin yan sa kasarian. Kung komportable at nai-express mo ang sarili, G lang yan.